11/11 sale maagang pamasko. 60% ng discount ngayon sa Lika merchandise mga kabayan. Lana de San Benito, proteksyon sa buntis, pamparami ng kita sa negosyo. From 2,500, 999 na lang. Habak de bala, depensa pangkalahatan, from 2,000 pesos, 999 na lang. Gabay medalyon para sa career, love life, finance at kalusugan. From 1,199, 999 na lang. Habak de lana, kontralason para sa mga mahilig mag-travel. From 999 to 899 na lang. At syempre hindi mawawala ang mga pampaswerte bundle. Bundle 1, Mantra Bracelet, Kandili Bracelet version 1. Bundle 2, Mantra Bracelet, Kandili Bracelet at Gabay Medalyon. Promo runs hanggang 15 ng 11:59 PM. Pero yung stocks sa Lika merchandise hindi natin alam kung gaano katagal. As of now, nag-check kami sa Lika merchandise, half na ng stocks natin ang naubos, kaya check out nyo na habang meron pa. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan, naitago na lang natin sa pangalang Enzo. Taong 1992, probinsya ng Davao. Ay nako, talaga bang hindi natitigil ang patayan dito sa lugar natin? Ayan na naman oh, may bangkay na naman ang taong nakalutang sa ilog. Wika ni Mang Banjo. Sa palagay ko po, may gumagalang vigilante sa lugar natin eh. Kasi halos lahat ng namamatay, mga kilalang kriminal o hindi kaya yung may ginawa talagang hindi maganda. Tugon ni Enzo. Etong isang to, mukhang hindi naman taga dito yan eh. Wala pang pagkakakilanlan. Kaya hindi rin natin masasabi kung ano talagang nangyari. Basta ako, malakas ang hinala ko na may gumagalang vigilante sa lugar. Nababagay lang naman sa kanila yan eh. Wala kasing ginawang mabuti ang mga yan. Pag-uusap ng mag-chewing Enzo at Mang Banjo. Parehong nagtatrabaho sa palengke. Nagtitinda ng isda si Mang Banjo. Samantalang si Enzo naman ay nagkakargador sa gulayan. Madaling araw pa lamang, nagsisimula na ang trabaho ng mag-chewing. Madalas sa palengke na ito nagpapalipas ng gabi. Lalong-lalo na kung may bagsakan ng isda at mga gulay. Kailangan nilang makauna upang makakuha ng magandang klase ng isda si Mang Banjo at upang maraming mahakot na gulay si Enzo. Bandang tanghali, tapos na ang trabaho ng binata. Kaya naman tinutulungan nito ang chewin sa pagpapaubos ng mga hinangong isda. Ito ang araw-araw nilang gawain hanggang sa nagsimulang magbago nang magkaroon ng patayan sa lugar. Halos araw-araw, may napapabalitang namamatay. Hindi to normal dahil ang mga natatagpo ang bangkay, kadalasang wakwak ang leeg na parang kinagat. Wala nang lamang loob, parang hinila ng buo mula sa sugat nito sa lalamunan. Simula nang mapabalita ang patayan, halos wala nang nagpupunta sa pamilihan ng madaling araw. Hapon na sa tuwing nauubos ni Mang Banjo ang kanyang isda, naging matumal na din ang kargahan para kay Enzo. Ang mabuti pa Enzo, tulungan mo kong daingin yung mga natirang bangos. Mukhang wala nang bibili nito eh. Kakaunti na lang ang tao. Wika ni Mang Banjo. O sige po, Tiyo Banjo. Konti na lang naman yan eh. Dali na lang natin sa bahay at doon gawin. Tugon ng binata. Ngunit tumanggi si Mang Banjo dahil wala silang kakargahan ng dalang isda. Mahihirapan pa tayong dali ng banyera. Kaya dito na lang nating gawin ang pagdadaing. At isa pa, malakas ang tubig dito. Hindi rin tayo lalangawin.
Wika ni Mang Banjo. Sinimula ng dalawa ang pagdadaing hanggang sa hindi na malayan ng mga ito na inabot sila ng dilim. Halos wala ng tao sa palengke ng mga sandaling iyon, maliban sa isang lalaking naghahasa ng mga kutsilyo at itak. Tiyo, kilala niyo po ba yung taong yan? Ngayon ko lang po siya nakita dito eh. Sino dyan? Ito, si Pablo. Bagong matador ni Mang Intoy. Lumayas na kasi yung una niyang tagakatay eh. Bakit ba? Ano bang meron sa kanya? Ganun ho ba? Wala naman po, natanong ko lang. Tara na po, uwi na tayo. Ibabad na lang natin sa tubig na may asin tong mga daing nyo. Wika ni Enzo. Habang nagtatrabaho, napako ang tingin ng binata sa sinasabing matador. Napansin naman nito ang mga suot na medalyon ng lalaki. O Enzo, tara na! Ano ba kasi ang tinitignan mo dyan? Wika ni Mang Banjo. Wala naman po tiyo, pero tignan niyo po yung suot niyo oh. Di ba mga medalyon yan? Mga anting-anting? Ano naman sa'yo kung meron siyang anting-anting o medalyon? Ikaw talagang bata ka, halika na nga. Mamaya gabihin pa tayo sa daan eh. Habang naglalakad ang dalawa, hindi maalis sa isip ng binata ang nakita. Meron siyang kung anong nararamdaman sa pagkatao ng lalaking iyon. Pagsapit ng gabi, pagkatapos maghapunan, naupo ang magtsuwin sa labas ng bakuran. Napag-usapan ng mga ito ang mga nangyayaring patayan sa kanilang bayan. Mukhang lalo lang lumalala ang patayan dito sa atin ah. Ang mabuti pa siguro, umuwi na lang tayo ng Zamboanga. Nakakatakot na din kasi. Napag-isipan ko nga din po yan tiyo eh. Kaso nga lang, ano yung gagawin natin dun? Mas tahimik naman dito kung ikukumpara sa lugar na yun. At saka mas madaling kumita ng pera dito. Tugon ni Enzo. Habang nag-uusap, napansin nito ang isang lalaking dumaan sa labas ng bakuran. Kalsada na ito, kaya hindi may iwasang may mga taong napapadaan. Pero ang nakakapagtaka, 10 oras na ng gabi at sa mga panong iyon, ipinagbabawal ng kapulisan ang paglabas ng tahanan. Ano ba yung nakita mo? Ikaw bata ka, napakatalas ng paningin mo. Buti sana kung natitiko mo yung bibig mo sa tuwing may nakikita kang kakaiba. Pero hindi. Wika ni Mang Banjo. Kasi tiyo, may nakita akong dumaan eh. Di ba bawal nang lumabas ng ganitong oras? Ano naman ngayon? Malay mo kapitbahay lang natin na napadaan. Ang mabuti pa matulog ka na ha. Marami pa tayong gagawin bukas. Nga pala, pagkatapos mong magakot na mga gulay, ibilad mo yung mga dinaing nating bangus doon sa likod ng palengke para maibenta sa susunod na araw. Wika ni Mang Banjo sabay pasok sa tahanan. Sige po tiyo, susunod na lang ako. Ubusin ko lang yung sigarilyo. Tugon ni Enzo. Habang humihitit ng sigarilyo ay napatingala ito. Tinignan ng kalangitan nang biglang may malaking figura ang dumaan sa kanyang paningin. Anak ng na! Ano yun? Tiyo Banjo! Tiyo Banjo, may nakita po ako! Ano ba naman yang bata ka? Gabing-gabi na sumisigaw ka pa. Natutulog na yung mga kapitbahay natin. Tiyo, may dumaan po sa itaas natin eh. Malaking ibon po. Narinig ko pa nga yung... Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin. Sinigawan nito ng isa sa mga kapitbahay. Ay! Kung ayaw mo pagpatulog, magpatulog ka! Perwisyo! Pasensya na ho. Hindi na ho mauulit. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Pumasok ka na nga dito. Itigil mo yung paninigarilyo mo. Kung ano-anong nakikita mo,
Napapraning ka na. Baka hindi lang sigarilyo ang besyo mo ha? Adik ka ba? Tiyo naman, ano bang kinalaman ng sigarilyo dun? At saka hindi ako adik ha. Eto na nga ho, papasok na ako eh. Kinabukasan, maagang gumising ang magtsuhin upang magpunta sa trabaho. Kagaya ng inaasahan, wala pa ring gaanong tao sa lugar. Nako, mukhang tanghali na naman mamimili yung mga tao ah. Ang mabuti pa Enzo, ikaw na lang ang magbantay ng paninda ko. Wala ka namang hakutin ngayon, di ba? Wala nga po tiyo. Talo na naman sa dilihensya. Sige po, ako nang bahala dito. Pero teka, saan po kayo pupunta? Magsasakla. Paminsan-minsan na nga lang ako nakakapaglaro eh. Basta ikaw munang bahala dito. Tugon ng matanda sabay alis. Naupo ang binata sa loob ng pwesto. At dahil wala namang gaanong katao, nilagyan nito ng maraming yelo ang mga isda at natulog. Nagulat si Enzo nang biglang may tumapik sa kanyang balikat. Dali-dali itong tumayo sa pag-aakalang may bibili ng kanilang paninda. Naku, pasensya ka na ha kung nagulat kita. Manghiram lang sana ako ng asahan. Naiwan ko kasi yung sa akin eh. Wika ng lalaki. Natandaan ni Enzo na ito yung bagong matador sa kaniyan. Wala pong problema. Ito po ang hasaan manong... ano po yung pangalan nyo? Tawagin mo na lang akong Pablo. Salamat ah. Ibabalik ko na lang pagkatapos ko magasa ng mga kutsilyo. Tugon ni Pablo. Pag-alis nito, muli namang nagbalik sa pagtulog ang binata. Pagsapit ng tanghali nagdatingan ang mga mamimili. Mabuti na lamang at walang ibang naghango ng isda. Kaya mabilis na naubos ang paninda ni Enzo. Habang nag-aayos ito ng mga banyera, lumapit si Pablo para isaoli ang hasaan. Bata, eto na nga pala ang hasaan. Salamat ah. Kamuntikan ko nga ding makalimutan na ibalik sa'yo. Wala pong anuman. Nga po pala Enzo ang pangalan ko. Salamat Enzo ha. Mabuti naman at maagang naubos ang isda mo. Wala kasing masyadong mamimili ngayon eh. Mauna na ako. Sandali lang ho. Yung mga kutsilyo nyo, palagi nyo po bang dala? Tanong ni Enzo. Alam nito na medyo nakakahiya ang tanong, ngunit hindi napigilan ng binata ang sarili. Ito? Oo eh. Palagi kong dala ang mga ito lalo na kapag umuwi. Delikado kasi sa daan. Hindi natin alam kung kailan sasalakay ang mamamatay tao. Baka mamaya maswertehan ako, kaya mabuting palaging handa. Yan pong mga nakasuot sa leeg nyo. Mga anting-anting po ba yan? Eto ba? Ikaw lang yung nakapansin nito bata. Oo, pero pang protection lang sila. Kumbaga parang pampalis lang ng malas. Tugon ni Pablo. Yaman din lang na naroon na sila sa sitwasyon. Nilubos na ni Enzo ang pagtatanong. Pasensya na po kayo Manong Pablo. Kung marami po akong tanong ha. Baka nakakaabala na ako sa inyo. Huwag mo isipin yun. Kung gusto mo, samahan mo muna ako dun sa kapihan. Magkape tayo habang nag-uusap. Tugon ni Pablo. Hindi naman nagdalawang isip ang binata na sumama. Habang nakaupo sa mesa, kwento ni Pablo kung saan siya nanggaling at kung paano siyang napadpad sa lugar. Hindi naman talaga ako taga dito, Enzo. Ang totoo, galing ako sa Antique. Nagbakasakaling magbago ang buhay ko dito, kaya nanatili ako. Pero hindi ko alam
na nasundan pala ako ng tinatakasang kong buhay. Ano ho? Tinatakasang buhay? Bakit po? Teka, may napatay na po ba kayo? Hindi naman sa ganun. Basta, mahabang kwento at paniguradong hindi ka rin maniniwala sa akin. Kahit ako nga minsan pag iniisip ko, hindi rin ako naniniwala sa sarili ko eh. Kaso nangyari na eh. Subukan niyo po ako, Manong. Sige po, sabihin niyo po sa akin. O sige, binabalaan kita ha. Alam kong hindi ka panipaniwala ang sasabihin ko. Pero ang katotohanan, anak ako ng isang manggagamot. Maliban pa sa panggagamot, tumutugis din kami ng mga aswang, mambabarang at mangkukulam. Pinapatay namin sila bilang parusa sa mga kasalanan nila sa tao. Wika ni Pablo. Nakanganga si Enzo habang nakikinig sa kwento. Ayon pa sa Ginoo, tinakasan niya ang ganitong buhay dahil may mga mambabarang at aswang na hindi likas na masama. Napipilitan lang ang mga ito na gumanti dahil na din sa pang-aapi ng ibang tao. Yun naman ho pala eh. Kung mabuti naman po pala yung hangarin nyo, bakit kailangan mo pang takasan? Sana'y pinagpatuloy nyo na lang ho. Nakakatulong naman pala kayo sa mga tao eh. Siguro, paano ba? Hindi lang kaya ng konsensya ko na pumatay ng mga inosenteng mambabarang at aswang. Hindi lahat ng kagaya nila ay masama. Alam kong hindi ka naniniwala pero lahat ng sinasabi ko, Enzo, totoo ang lahat ng ito. Siguro nga mahirap paniwalaan yung sinasabi mo. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ako naniniwala. Ano naman po yung ibig sabihin na hindi mo rin natakasan ng tadhana mo? Mas marami pang aswang dito eh. Kaysa sa pinanggalingan ko, Enzo. Grabe. Pati yung patayang nangyayari sa bayang ito, aswang ang may gawa nun. Wika ni Pablo. Napagtanto ng binata na ang pamamaraan ng pagpatay sa mga biktima masyadong brutal para sabihing gawa ng pangkaraniwang tao. Sinasabi ko na nga ba tama yung hinala ko eh. Ayaw lang maniwala ng tiyuhin ko. Nung nakaraang gabi, Manong, may nakita ako malaking ibon eh. Dumaan sa taas ng bahay namin. Naglipa na sila sa paligid, Enzo. Ayoko na sanang makialam. Pero may kung anong nagtutulak sa akin na gawin ang nakasanayan ko. Wika ni Pablo. Matapos ang kwentuhan, nagpaalam na aalis si Pablo. Gusto ko mang manatili, pero may kailangan pa akong gawin, Enzo. Isa pa, gumagabi na, kaya mas mabuti kung uuwi ka na. May isang bagay lang akong hihilingin sa'yo, kaibigan. Sana walang ibang makakaalam ng lahat ng sinabi ko sa'yo. Kung hindi, ikaw ang susunod kong kakatayin. Si Manong naman huwag ka namang magbiro ng ganyan. Wala naman po akong pagsasabihan eh. Teka, saan po ba kayo uuwi? Dito lang ako natutulog sa palengke. Sige na, mauna na ako. Manong, kakausapin ko si Tio Banjo. Baka pumayag siya. Doon ka muna pansamantalang manirahan sa amin. Mukhang kailangan ko nga ng matutuluyan. Salamat kung ganun ha. Sana pumayag ang tiyuhin mo. Mabait naman si Tio Banjo eh. Siguradong papayag yun pag nagpaalam ako. Wika ni Enzo. Matapos ay umalis na si Pablo. Tumuloy na rin sa pag-uwi si Enzo. Pagdating nito sa tahanan ay naroon si Mang Banjo. Nagluluto na ito ng kanilang pagkain. O ano nangyari sa'yo? Kamuntikan ka ng abutan ng dilema. Kumusta ang bentahan? Mabuti naman po. Napaubos ko nga po yung hinango nyo eh. Nabayaran ko na rin ho yung kapital. Eto po yung tubo nyo.
Itabi mo yan. Sa'yo na lang yan. Nanalo ko kanina sa sakla. Nga pala Tiyo. Nakausap ko yung Pablo. Yung baguang matador sa palengke. Baka pwedeng dito muna siya tumuloy sa atin pansamantala. Nakausap mo? Halos hindi nga nakikipag-usap sa mga tao yon. Kung talagang nakausap mo si Pablo, paano siyang napunta dito at taga saan siya? Taga-Antique daw po si Pablo eh. Nagpunta ng Davao para makipagsapalaran sa pagbabakasakaling makahanap ng magandang trabaho. Pero ito, pagkakatay pa din ng baboy ang binagsakan niya. Mabait na tao naman si Pablo, Tiyo. Masayahin. Nagbibiro nga palagi eh. Lalo na kapag nasanay ka na sa kanya. Ganun ba? Ay wala namang problema sa akin. Total, 2 lang tayo dito sa bahay. Matutuloyan lang naman ang kailangan niya, 'di ba? O sige, pumapayag ako. Sabi ko na nga ba salamat po Tiyo ah. Bukas pag nagkita kami ni Pablo sasabihin ko sa... Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Biglang kumalabog ang yero na nakaharang sa kanilang bakuran. Dali-daling lumabas ang magtsuin upang tignan kung ano ang may gawa ng ingay. Ang unang sumilip ay si Mang Banjo. Kaso nga lang wala itong nakita. Wala namang tao eh. Baka asong naghaharutan lang siguro. Ikaw na ang bahalang magsara ng pintuan. Mauna na ako sa loob. Wika ni Mang Banjo. Nagmasid pa sa paligid si Enzo. Laking gulat ng binata. Biglang may humawak sa kanyang balikat. Nilingon ito ni Enzo. Nakitang si Pablo ang taong yun. Manong Pablo? Anong... Huwag kang maingay Enzo. Sa loob ko ipapaliwanag ang lahat. Magsabi ka muna ng ibang bagay kay Mang Banjo. Wika ni Pablo. Kaagad tinawag ni Enzo ang tsuhin upang makapag-usap sila. Aba Pablo, kanina lang napag-usapan namin ng pamangkin ko ang tungkol sa'yo. Inimbitahan ka daw ng batang ito na dito muna manirahan. Wika ni Mang Banjo. Opo Manong, naiya nga po ako pero wala kasi ako matutulayan at isa pa delikado kasi. Tama ka, ang dami pa namang nangyayaring patayan dito, lubhang delikado. Pero ilang araw na ba ang lumipas nang dumating ka dito? Mag-iisang linggo na po Manong. Halos 1 linggo na akong natutulog sa palengke. Hindi ba nagtatrabaho ka kay Entoy? Bakit hindi ka patuloyin doon sa tahanan nila? Yun na nga ho eh. Hindi daw kasama sa usapan namin ang pagtira sa kanila. Kung sa bagay, hindi naman sa paninira. Medyo may kagaspangan ng pag-uugali ng magbababoy na yan. May lahing incheck kasi. O siya, yaman din lang na nandito ka na. Bakit hindi ka maglinis ng katawan mo nang makapagpahinga? Mukhang galing ka pa sa katayan na. Wika ni Mang Banjo. Punong-puno ng dugo ang damit ni Pablo ng mga oras na yun. Kaya naisip ng matanda na galing ito sa pagkakatay ng baboy. Ngunit lingid sa kaalaman ni Mang Banjo, isang aswang ang sinintensya nito, hindi kalayuan sa kanilang tahanan. Nagkwentuhan pa ang tatlo habang nagpapantok nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Ay ano ba yan? Sino naman kaya ang isang to? Abay gabing-gabi na. Wika ni Mang Banjo. Sinadya nitong ilakas ang boses para marinig ng kung sinong kumakatok. Pasensya na ho sa abala pero may ilang katanungan lang po kami. May napadaan po bang lalaki dito na nakatalokbong ng itim? Tanong ng lalaki. Napagtanto ni Mang Banjo na pulis ang mga ito. Magandang gabi din po sa inyo sir. Pasensya na po ha, pero wala akong nakitang dumaan eh. Bakit po ba?
Ano ang nangyari? Wala naman po. Sige Manong, salamat sa oras at pasensya na sa istorbo. Tugon ng pulis. Kaagad itong umalis sa lugar. Dali-daling sinara ni Mang Banjo ang pintuan at pumasok sa tahanan. Mga pulis na nagtatanong sa paligid. Ay ang sabi, may hinahanap daw silang lalaki na nakatalukbong ng itim. Ikaw ba, Pablo? May nakasalubong ka ba? Nakatalukbong ng itim? Wala naman humanong. Mag-isa lang naman ako naglalakad sa daan eh. Ay nako, hayaan mo na nga ang mga yon. Magpahinga na tayo. Maaga pa ang gising natin bukas. Wika ni Mang Banjo. Kinabukasan sabay ang tatlo na umalis ng bahay. Medyo madilim pa ng mga oras na yon at saktong walang trabaho sa Enzo. Kaya naman naisipan nitong samahan si Pablo sa pagkakatay ng baboy. Magkita na lang po tayo mamaya sa palengke, tiyo. Ako na po ang bahalang magbantay sa paninda nyo. Sasamahan ko lang po si Manong Pablo sa katayan. O siya, walang problema. Mag-iingat kayong dalawa. Tugon ng matanda. Habang nasa daan ang dalawa papunta sa katayan, nakita nila ang tumpok ng mga tao sa tabi ng sapa. Mukhang may nabiktima na naman ng lintig ah. Hindi ko siya naabutan kagabi. Ang alin Manong? Aswang ang may gawa niyan, Enzo. Namataan ko siya kagabi. Sinundan ko yan. Kaso may ibang aswang na umarang. Yung isang nakatakas sumanda siya sa akin. Sa oras na mahuli ko ang aswang na yan, tatadtarin ko siya ng pino. Wika ni Pablo. Nilapitan ng dalawa ang bangkay. Babae ang biktima. Kagaya ng mga nauna, wakwak ang leeg. Wala nang lamang loob. Grabe naman yung ginawa ng aswang na yan. Sa leeg pa pinadaan ang lahat ng lamang loob. Bagong yanggaw ang may gawa niyan. Hindi sila namimili ng bibiktimahin. Sa oras na makaramdam ng gutom, basta na lang silang sasalakay. Wika ni Pablo. Bagong yanggaw? Ano naman po yun? Ang mga bagong yanggaw ay mga kakasibol pa lang na aswang. Sila yung mga uri na nagsisimula pa lang na mambiktima. Hindi pa nila kontrolado ang halimaw na nasa loob ng katawan. Kaya imbes na sila ang nagpapasunod dito, sila ang sumusunod sa halimaw. Tugon ni Pablo. Umalis na ang dalawa sa lugar dahil dumating ang kapulisan. Habang naglalakad papunta sa katayan, ipinaliwanag ni Pablo ang lahat kay Enzo dahil alam niyang magtatanong ito. Ayon sa Ginoo, ang mga bagong yanggaw ay mahirap kilalanin dahil hindi sila matutunton ng mga bagay na ginagamit sa paghahanap ng mga aswang, kagaya ng lana, mutya at kung ano-ano pa. Ang mga datiyang aswang ay kayang matunton gamit ang lana. Kumukulo ito sa oras na may aswang sa paligid. At sa mga mutya naman at medalyon, naglalabas ito ng mainit na enerhiya na nagsisilbing babala para sa maitangan. Ang mga suot kong medalyon, hindi lang sila basta pangontra, Enzo. Ginagamit ko din ang mga ito bilang pantuntun sa mga aswang. Paano mo naman sila nakakalaban, Manong? Di ba sobrang lakas ng mga aswang? Mabilis pang kumilos yung mga yan. Mahirap ipaliwanag, Enzo. Pero sa tuwing nagkakaroon ako ng inkwentro sa mga aswang, kusang lumalabas ang kakayahan ko. Siguro, dahil din sa tindi ng pinagdaanan kong pagsasanay noon. Tugon ni Pablo. Matapos ang trabaho nito, nagbalik ang dalawa sa palengke. Mabuti naman at nandito ka, Enzo.
Ikaw na magbantay ng paninda ha. Mahuhuli na ako sa saklaan. Sige po Manong, ako na pong bahala dito. Tugon ni Enzo. Ilang oras ang nakalipas. Naubos na ang panindang isda ng binata. Inantay nitong maubos ang paninda ni Pablo. Matapos ay nagpunta ang dalawa sa kapihan. Habang nag-uusap ay biglang natigilan si Pablo. Dahil naramdaman nito, umiinit ang medalyon na nasa loob ng kanyang damit. May aswang sa paligid, Enzo. Wika ni Pablo. Medyo natakot si Enzo dahil papalubog na ang araw ng mga oras na yon. Ngunit sa kaloob-looban ng binata, gusto nitong makita kung ano ang kayang gawin ni Pablo. Manong, anong gagawin natin? Hindi ito yung bagong yanggaw, pero kailangan ko pa rin siyang tugisin. Hindi natin alam, baka isa yan sa mga nambibiktima. Ang kailangan ko na lang malaman ngayon kung sino ang aswang na ito. Wika ni Pablo. Inikot ng Ginoo ang tingin sa paligid. Namataan ang isang babaeng nakaupo sa labas ng kapihan. Nakatalikod ito sa kanila, kaya hindi makita ang muka. Dito ka lang, Enzo. May gagawin ako. Sa oras na magbigay ako ng hudyat, sumunod ka, dala ang mga kutsilyo ko. Wika ni Pablo. Napalunok ng laway ang binata. Magkahalong emosyon ang naramdaman. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon siya ng inkwentro sa isang totoong aswang. Nilapitan ni Pablo ang matandang babae. May kung anong inuusal sa kanyang palad. Marahang idinampi sa matanda. Laking gulat ni Enzo. Bigla itong nagalit at mabilis na naglakad palayo. Tinignan ni Pablo ang binata. Sumenyas ito. Kagad namang tumayo si Enzo dahil ito na ang hudyat na sinasabi ng Ginoo. Sundan mo ko, Enzo. Hindi dapat mawala sa paningin ko ang matandang yun. Positibo. Isang aswang ang matanda. Wika ni Pablo. Bago ito tumakbo ng mabilis para sundan ng matanda. Hindi naman makahabol si Enzo, lalo pat paahon ng daanan. Hindi na namalayan ng binata na nasa loob sila ng kakawyan at wala na sa paningin si Pablo. Huminto sandali ang binata dahil nakarinig ito ng mga kaluskos sa paligid. Sinundan pa ng mahinang angil at tunog ng manok na tila naglilimlim. Hindi alam ni Enzo ang gagawin ng mga oras na yun, kaya pinili nitong maupo sa lupa. Hinawakan ng maigpit ang dalang mga kutsilyo. Walang ano-ano. Isang malaking aso ang lumabas mula sa masukal na bahagi ng kagubatan. Marahan itong naglalakad papunta sa kanya habang tumutulo ang laway at nanlilisik ang mga mata. Sa hindi malaman na dahilan, hindi maikilos ng binata ang katawan. Maging ang mga paa nito ay tila nanigas. Hindi magawang makapagsalita. Sinubukan din ni Enzo na sumigaw, ngunit hindi nito maibuka ang bibig. Walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Tumalon pa itaas ang malaking aso. Nakabuka ang bunganga upang sakmalin si Enzo. Nang biglang magpakita si Pablo sa harapan ng binata upang harangin ang pag-atake ng nilalang. Biglang nawala ang paninigas ng katawan ng binata. Kagad itong tumayo, sabay talon papunta sa gilid. Pinagmamasdan nitong makipagsagupaan si Pablo. Namangha ang binata sa ipinapakitang likse sa pakikipaglaban. Hindi man kita sa katawan ni Pablo
Ngunit nagtataglay ito ng kakaibang pisikal na lakas. Isang suntok sa panga ng malaking nilalang ang binitawan ng Ginoo, dahilan para tumilapon ito palayo. Matapos ay kinuha ang pagkakataon upang kunin kay Enzo ang mga sandata. Ang kutsilyo, Enzo. Ihagis mo pa itaas. Wika ni Pablo. Dali-daling binuksan ng binata ang nakabalot na sisidlan. Inihagis pataas ang mga kutsilyo. Nagawang saluin ni Pablo ang dalawa sa mga ito. Isang mahabang pangtarak sa leeg ng baboy at isang malapad na pangtadtad at pangputol ng buto. Nang mga sandaling iyon, nakatayo na ang kalaban at muli itong naganda para sumugod. Tumakbo ng mabilis ang malaking aso. Sinalubong naman ito ni Pablo. Akmang magpapang-abot na sana ang mga ito nang biglang dumulas paluhod ang Ginoo, dahilan para maitarak niya ang mahabang kutsilyo sa katawan ng nilalang. Napasigaw ito at nang bumagsak sa lupa, naglabasan ang lamang loob. Nanlaki mga mata ni Enzo dahil unti-unting nagbabago ang anyo ng aso hanggang sa tumambad sa kanya ang isang lalaking walang saplot. Anong nangyari dun sa matandang babae? Bakit nagbago yung anyo niya? Tanong ni Enzo. Ang mga batikang aswang may kakayahang gayahin ng sinuman. Isa ito sa dahilan kaya mahirap silang patayin. At ang isang ito, paniguradong marami nang nabiktima sa lugar. Wika ni Pablo habang naglalakad papunta sa nakahandusay na aswang. Pilit pa nitong ibinabalik sa loob ng tiyan ang kanyang lamang loob. Ngunit sa kasamaang palad, wala na itong nagawa. Itinutok ni Pablo ang malapad na kutsilyo sa leeg ng lalaki. Walang pagdadalawang isip itong tinaga. Napatakip na lang ng bunganga ang binata dahil sa nakita nitong brutal na pagkakapatay ni Pablo sa aswang. Bagyang nakaramdam ng awa ang binata, ngunit nanaig pa rin ang katotohanan na maaaring marami na ang nabiktima ng aswang na iyon sa kanilang bayan. Alam kong nakakaramdam ka ng awa sa kanya, Enzo. Pero hindi dapat. Kung kakawaan mo ang mga kagaya nila, patuloy silang mananalanta at maraming buhay ang mawawala. Wika ni Pablo. Hindi makapaniwala ang binata na ganon kahusay ang Ginoo sa pakikipaglaban. Kung titignan, hindi mo kakakitaan ng pagiging marahas kahit sa pagkatay ng baboy. Nagagawa nitong kitilin ang buhay ng mga kakataying hayop nang hindi gumagawa ng anumang ingay o hindi nahihirapan. Nauunawaan ko po, Manong Pablo. Hindi nilikha ang mga aswang para sa mundo ng mga tao. Mali ka, Enzo. Yan ang wag na wag mong iisipin dahil ang mga aswang ay nagmula din sa Ama. Sila ay mga nahulog na anghel, isinumpa dahil sa kanilang maling pasya. Eh kung mula sila sa Ama, hindi ba dapat alam nila yung kakalagyan nila? Tama ka, Enzo. At ito ang kanilang ginagawa. Kaya sila nang bibiktima ng mga tao, hindi lang para kumain, kundi ihatid sa lahat ang kanilang mensahe. Nahigit silang malakas kaysa sa ating mga tao. Ang dahilan naman kung bakit nandito sa mundo ang mga kagaya ko ay upang panatiliin ang balanse dahil ang lahat ng sobra ay masama. Wika ni Pablo. Nang gabing yun, lubusang naunawaan ni Enzo ang tungkulin ng kaibigan. Ngayon naiintindihan ko na ang papel mo sa mundo at kung bakit mo ito ginagawa. Pero hindi na ituloy ni Enzo ang sasabihin
dahil biglang nakaramdam si Pablo ng pagkilos mula sa paligid. "Bilisan mo, umakyat ka sa punong yun," wika ni Pablo. Sabay turo sa malaking puno na may mayabong na mga dahon. Pagdating ni Enzo sa itaas, nakita nitong nagtago si Pablo. Naroon siya sa makapal na damo sa tabi ng patay na aswang. Nakaumang ang dalawang sandata at nakahandang umatake. Maya-maya pa, may isang figura ang nagpakita. Nanlaki ang mga mata ni Enzo dahil nasa anyong tao ito at punong-puno ng langis ang katawan. Kagaya ng nauna, wala itong saplot. Akmang lalabas na sana si Pablo sa pinagtataguan nang biglang hilahin ng kakarating na nilalang ang lamang loob ng patay na aswang. Kinain niya ito doon sa sulok. Halos maduwal si Enzo sa nakitang tanawin. Sa kalagitnaan ng pagkain ng aswang, meron pang isang dumating at biglang dinamba ang kauri nito. Napatingin si Pablo kay Enzo. Nagbibigay ng babalang huwag gagawa ng ingay. Marahang umikot si Pablo sa likod ng mga abalang aswang. Dahan-dahang lumapit at naglalakad. Napansin ng isa sa mga aswang ang presensya ng Ginoo. Kaya kagad itong tumayo at umangil ng malakas. Ang ipinagtataka ni Enzo, parang hindi nila nakikita si Pablo. Ilang di pa lang ang layo nito sa kanila. Ngunit patuloy pa ring hinahagilap sa pamamagitan ng amoy. Biglang sinugod ni Pablo ang dalawang nilalang. Hinawakan ang isa sa leeg. Sa kasamaang palad ay nakawala ito dahil sa madulas na likido na nakabalot sa kanilang balat. Muling umatras si Pablo. Patuloy namang naghanap ang mga aswang. Pinagmasdang mabuti ni Enzo ang ginawa ng kaibigan. May kung ano itong ipinahid sa kamay, maging sa braso. Matapos ay muling sinubukang hulihin ang mga aswang. Sa pagkakataong iyon, tuluyang nahuli ni Pablo ang isa sa kanila. Ginilitan nito ng leeg. Nang makita naman ito ng kasamang aswang, dali-dali nitong dinambahan si Pablo mula sa likuran. Napansin ito ng Ginoo. Inikot ang katawan, dahilan para ang hawak na aswang ay makagat ng kasama nito. Itinulak ni Pablo ang dalawang aswang. Muling nagulat ang binata dahil kinain na naman ng isa ang kasama niya. "Talagang wala kayong pinipili maging mga kauri nyo. Tinatalo nyo, mga hayop," wika ni Pablo. Sabay bato ng malapad na kutsilyo sa ulo ng kalaban. Tumarak ito na naging dahilan ng agarang pagkamatay ng aswang. "Pwede ka nang bumaba, Enzo. Siguro naman ngayon, buo na ang paniniwala mo sa mga aswang." "Oo, Manong. Hindi ko akalain na ganito pala yung kilos ng mga aswang. At ang dami nila dito. Pero ayos yung mga galawan mo kanina. Paano mo nagawa yun? At saka bakit parang hindi ka nakikita ng mga aswang?" tanong ni Enzo. Naupo si Pablo habang nililinis ang kanyang mga sandata. "Ang tawag sa kakayahan na yon ay sabulag. Isang uri ng dasal na inihip ko sa aking palad. Walang elemento ang makakakita sa iyo sa oras na mapagana mo ito ng maayos. Halika na, umalis na tayo dito. Bago pa magdatingan ng mga kasama nila, naaakit sila sa amoy ng sariwang dugo mula sa mga ito." wika ni Pablo. Mabilis na lumabas ng gubat ang dalawa. Dali-daling pumunta sa ilog upang maglinis ng katawan. Matapos ay umuwi na ng tahanan. Wala si Mang Banjo pagkarating nila.
Kaya naman nakapag-usap pa ang dalawa tungkol sa nangyari. Ayon kay Pablo, ang dalawang huling dumating, mga bagong yanggaw, at ang aswang na nauna niyang nakalaban ay siyang may gawa ng pangyayanggaw. Sa oras na maging ganap ang pagiging aswang ng isang nayanggaw, hahanapin ito ang kanyang amahan o inahan upang katayin at kunin ang bertud. Ito lamang ang paraan para tuluyan nilang makontrol ang kanilang pagiging aswang. Nakakatakot palang mayanggaw, Manong. Pero paano naman nangyayari yun? Tanong ni Enzo. Maaring laway mula sa ganap na aswang o hindi kaya naman palipadangin. Minsan, hinahalo nila ito sa pagkain at inumin. Kaya mag-iingat ka sa pagkain sa mga handaan, lalo na kung hindi mo kilala ang pupuntahan mo. Wika ni Pablo. May paraan ba para makontra ang yanggaw, Manong? O kung sakali man, maaari ba itong tanggalin sa katawan ng tao? Muling tanong ni Enzo. Enzo. Sa unang tanda ng pagkayanggaw, maaari itong mapigilan. Pero maaari din naman itong maiwasan sa pamamagitan ng paglalagay ng kalamansi sa kakainin mo. Gawin mo ito kapag duda ka sa taong nagbibigay sa iyo ng pagkain. Wika ni Pablo. Maya-maya ay dumating na si Mang Banjo na tila nakainom ang matanda. Paekis-ekis ang lakad nito at kumakanta pa habang papasok ng tahanan. Ayang ka na naman. Alam mo namang napakalayo ng bahay natin sa bayan eh. Doon ka pa talaga magiinom. Paano kung hindi ka nakauwi sa sobrang kalasingan? Di magiging hapunan ako ng aswang. Wika ni Mang Banjo. Nagkatinginan ang dalawa. Ang mabuti pa, dali na natin si Mang Banjo sa kwarto nang makapagpahinga na tayo. Nakakapagod ang araw na to. Wika ni Pablo. Namangha si Enzo dahil parang baliwala lang sa kaibigan ang nangyari. Mapaghahalata ang sanay na ito sa pagkitil sa buhay ng mga aswang. Ilang araw ang nakalipas na walang napabalitang patay o nangyaring pag-atake. Inakala ni Enzo na nagawa ng ubusin ni Pablo ang mga aswang sa kanilang lugar dahil hindi na rin niya ito nakita simula nang magpaalam na aalis sandali. Mukhang hindi na umuwi si Pablo sa bahay May sinabi ba siya bago umalis? Tanong ni Mang Banjo. Nagpaalam lang po siya na aalis sandali eh. May kailangang asikasuhin. Hindi naman po sinabi kung magtatagal siya o hindi. Naiwan din sa bahay yung mga pangkatay niya. Kaya siguradong babalik yun. Ay ganun ba? Kung sa bagay. O siya, halika na nang makarami. Wika ni Mang Banjo. Kasalukuyang naglalakad ang mga ito papunta sa palengke. Papasikat pa lang ang araw ng mga oras na yun, kaya hindi pa ganon kaliwanag. Nang biglang may kung sinong lumabas mula sa gilid ng daan, humandusay sa kalsada. Nanlaki ang mga mata ni Enzo dahil si Pablo ang taong iyon. Mabaging langit. Manong Pablo, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Enzo. Nakita nito ang malaking sugat sa braso ng kaibigan at ang mga kalmot sa muka at leeg. Hindi makapagsalita ang Ginoo dahil sa laki ng pinsala nito. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Wika ni Mang Banjo. Ngunit hinawakan ni Pablo ang kamay ng matanda. Umiling si Pablo. Sabay bulong kay Enzo na dalhin ito sa kanilang tahanan. Lalo ka lang mapapahamak kung hindi ka dadalhin sa ospital. Wala kaming alam kung paano kang gagamutin.
Wika ni Mang Banjo. Hindi na nakapagsalita si Pablo dahil tuluyan itong nawalan ng malay. Dali-daling binuhat ni Enzo ang Ginoo. Itinakbo pauwi ng tahanan. Mabuti na lang, hindi pa sila nakakalayo nang magpakita si Pablo. Tiyo, mamaya ko na po ipapaliwanag sa inyo pero sa ngayon, kailangan ko po ng mainit na tubig, malinis na tela at mga halamang gamot para sa sugat. Wika ni Enzo. Kaya mo bang gamutin ang malaking sugat na yan? Nangangailangan ng tahiyan. Ako na pong bahala doon, tiyo. Sige na po, ikuha niyo po ako ng mga kailangan ko. Dali-daling kumilos ang matanda. At nang makuha nito ang mga kailangan ng pamangkin, naupo ito sa sulok habang pinagmamasdan ang ginagawa ng binata. May kung anong tinitignan sa kanyang tabi habang nililinis ng mainit na tubig at malinis na tela ang mga sugat. Maging ang pagtatahi ng mga ito, tila gamay na gamay ni Enzo na parang pinag-aralan ng matagal. Matapos ilapat ang lunas, hinayaan nilang magpahinga si Pablo. Saan mo natutunan ang lahat ng ginawa mo, Enzo? Hindi naman kita nakitang nag-aral ng panggagamot. Wika ni Mang Banjo. Si Pablo po ang nagturo sa akin ng lahat, Manong. Wika ni Enzo. At saan naman kukunin ng isang matador ang ganong kaalaman? Hindi lang basta matador si Pablo, tiyo. Isa siyang manunugis ng mga aswang. Wika ni Enzo. Natawa si Mang Banjo sa sinabi nito. Manunugis ng aswang. Mukhang niloloko mo yata ako Wika ni Mang Banjo. Yan din ho yung reaksyon ko nung una niyang sabihin sa akin yan, Manong . Yung tungkol sa totoong dahilan ng pagpunta niya rito. Hindi ako naniwala pero kalaunan, ako mismo ay nakapagpatunay. Wika ni Enzo. Sabay pakita ng mga gamit na naiwan ni Pablo. Nanlaki ang mga mata ni Mang Banjo dahil kasama sa mga kagamitang iyon, isang libro na naglalaman ng mga pamamaraan kung paano papatayin ang isang aswang. Maging ang lakas at kainaan ng mga ito at kung anong mga uri ng bertud meron ang nilalang. Seryoso ka nga talaga sa sinasabi mo. Pero anong nangyari sa kanya? Bakit nasugatan siya ng ganito kalubha? Wika ni Mang Banjo. Siya lang ho makakasagot ng tanong na yan, tiyo. Antay natin siyang magising. Tugon ni Enzo. Ilang araw hindi nagpunta sa palengke si Enzo dahil walang magbabantay kay Pablo. Araw-araw nitong nililinis ang sugat ng kaibigan hanggang sa tuluyan nitong magkamalay. Maraming salamat, Enzo. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Kung wala ka malamang patay na siguro ako. Teka, ilang araw na ba akong walang malay? Mahigit 1 linggo na, Manong Pablo. Akala nga namin ni Tio Banjo, hindi ka na magigising . Ano bang nangyari sa'yo? Nagpunta ako sa kabilang bayan dahil may natanggap akong balita tungkol sa isang bagong yanggaw na nakatali sa kanilang tahanan. Tinulungan ko ang batang yun, ngunit nang pauwi na ako, nakaengkwentro ko naman ng napakaraming aswang. Wala akong nagawa dahil naiwan ko mga sandata ko. Kumusta naman po yung pakiramdam mo ngayon? Maayos na. Wala kang dapat alalahanin dahil ngayong nagkamalay na ako, mabilis ko nang mapapagaling ang mga sugat ko. Wika ni Pablo. Pagsapit ng hapon, laking tuwa ni Mang Banjo dahil nakita nitong nakaupo sa higaan si Pablo. Mabuti naman at nagkamalay ka na, iho. Alam mo bang nag-alala sa'yo si Enzo? Oo, Manong. Pasensya na ho kayo kung naging pabigat pa ako sa inyo. Wika ni Pablo.
Ay nako, wala yon. Huwag mo nang isipin ang tungkol doon. Ang mahalaga, ligtas ka at maitutuloy mo kung ano ang nasimulan mo. Huwag kang mag-alala, Manong Pablo. Ligtas sa amin ni Tio Banjo ang sekreto mo. Alam niyang isa ka manunugis. Ano na ang plano mo? Tutugisin ko ang mga aswang na may gawa nito sa akin at pagbabayarin ko sa mga nagawa nila. Tugon ni Pablo. Nang mga sumunod na araw, tuluyan ng gumaling ang sugat nito. Naganda ang Ginoo sa pagsalakay. Maging si Enzo ay naghahanda na rin dahil hinayaan siyang sumama ni Pablo sa pagtugis. Mapanganib na lugar ang pupuntahan natin, Enzo. Isang pamilya ng mga aswang ang nakatira sa baryong iyon. Sigurado ka bang gusto mong sumama? Nakita ko na kung anong magagawa mo. At isa pa, hindi naman ako natatakot sa mga aswang eh. Kaya opo, handa na po ako. O siya, magpaalam ka na kay Mang Banjo. Dahil bukas ng umaga, lalakad na tayo. Wika ni Pablo. Hindi naman pinigilan ni Mang Banjo ang pamangkin dahil tiwala itong hindi papabayaan ni Pablo ang binata. Mag-ingat kayo. Patnubayan nawa ng Diyos ang iyong gawain. Bumalik kayo ng ligtas. Wika ni Mang Banjo. Opo, Tiyo. Pangako babalik kami ng ligtas. Tugon ni Enzo. Nagsimula na silang maglakbay hanggang sa marating ang sinasabing baryo. Hapon na nang makarating sila sa lugar, kaya wala nang gaanong tao sa labas. Maliban na lang sa mga kalalakihang nag-iinuman. Naglakad papasok ang dalawa hanggang sa marating nila ang tahanan ng aswang na nakalaban ni Pablo. Nandito na tayo, Enzo. Manatili ka sa likod ko at huwag kang lalayo. Dahil sa oras na makakita ng pagkakataon ng mga aswang na ito, siguradong sasalakay sila. Wika ni Pablo. Nakatayo ang mga ito sa harapan ng pinto ng tahanan. Tila nagkakagulo sa loob habang nagkakalansingan ang mga kubyertos. Biglang sinipa ni Pablo ang pintuan. Naaktuhan ang mga itong pinagtutulungang kainin ang isang bangkay ng tao. Nakalapag ito sa lamesa. Nagkalat ang dugo sa sahig, maging ang lamang loob at ilang bahagi ng katawan ng biktima na nakakalat sa paligid. Walang pagdadalawang isip na sinugod ni Pablo ang mga ito. Hindi na nagawang makatakas ng mga aswang dahil isinara ni Enzo ang mga bintana. Umangil ng napakalakas ang mga nilalang sa loob ng bahay. Walang itinarang buhay si Pablo. Lumikha ng malakas na ingay ang nangyari, dahilan para makakuha ng atensyon mula sa ibang kababaryo. Susunugin pa sana ni Pablo ang tahanan, ngunit nakita nitong paparating na ang mga taga-baryo. Dali-daling umalis ang dalawa sa lugar. Dito na maghihiwalay ang landas natin, Enzo. Maraming salamat sa naging tulong mo. Masaya akong nakilala kayo ni Mang Banjo. Palagi mong ingatan ang sarili. At ito, tanggapin mo ang kutsilyong ito bilang tanda ng ating pagkakaibigan. Wika ni Pablo. Hindi na nakapagsalita pa si Enzo dahil mabilis na nawala sa kadiliman ang kaibigan. Ito na ang huling beses na nakita ni Enzo si Pablo. Walang nakakaalam kung nasaan na ito o kung buhay pa ba si Pablo. Ngunit para kay Enzo, mananatiling sariwa sa alaala ng kaibigan si Pablo, isang taong nakilala sa palengke bilang isang normal na trabahador. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan.
Sana huwag kalimutang mag-like at mag-share ng ating kwento. At para sa lahat ng interesado sa ating mga merchandise, pwedeng bisitahin ng Likha Merchandise. Available yan sa TikTok at available din sa Shopee. Para sa mga interesado, may link sa comment section. I-visit na lang ang mga link kabayan at sana panoorin nyo ang susunod na video. Maraming salamat.